gagawa tayo ng Choco Custard Dream Cake. Ayan, so eto yung ating mga sangkap. Pero uunahin natin gawin yung ating palaman. So, eto yung ating gatas. Nakapatay na muna yung apoy ha. Lagay natin dito. Ayan. Yung ating condensed milk. Okay. Ang ating egg yolks. Okay. Nabasag na. Cornstarch. Tapos ay i-mix na muna natin ito para matunaw yung ating cornstarch. Ayan, natunaw na yung ating cornstarch. O ngayon ay buksan na natin yung apoy. Tapos ay lutuin natin ito until maging malapot yung ating mixture. So dapat continuous na yung paghahalo para maiwasan yung mga buo-buo. Okay, ayan, malapot na siya. So ngayon ay ilagay natin yung ating all-purpose cream. Ayan. Okay. And then lutuin natin siya until maging malapot siya again. So continuous lang ating pag-mix. And ayan, eto na siya. So ganitong lapot lang yung gagawin natin. So patayin natin ang apoy at palamigin natin ito. Okay, eto na yung ating palaman. Inilipat ko siya dito. Tapos, alagyan ko ng plastic. Tapos, ilapat natin dun mismo sa ating palaman. Para hindi tayo magkaroon ng parang thin film. Ayan. And then, ilalagay ko sa freezer para mas madali siyang lumamig. Pero kung bukas pa ang plano mo na gumawa ng cake, ay pwede naman ilagay sa chiller lang overnight. Okay, next, ang gagawin natin ay ang ating chocolate ganache na walang chocolate bar. Dahil cocoa powder lang ang gagamitin natin. So, mas mura siya kumbaga. So, i-mix natin lahat ng ating mga sangkap. Ito yung ating gatas. Ayan. Cocoa powder, ito ay unsweetened. Tapos, paglagay tayo ng ating asukal. Dalawang klase ang inilagay ko dito. Brown and puti. Pero pwede naman na isang kulay lang. Maglagay tayo ng cornstarch. Okay. Konting asin. At instant coffee powder. Ayan. Tapos, i-mix muna natin ito bago natin buksan ang apoy. So, i-mix natin until matunaw yung ating cornstarch. Okay, natunaw na yung ating cornstarch. So, ngayon ay buksan natin yung apoy. At lutuin natin ito until maging malapot yung ating chocolate ganache. And dapat continuous lang yung paghahalo para maiwasan yung pamumuo. Ayan. And ayan. Eto na, malapot na. So ngayon naman ay maglagay tayo ng ating margarine. And yes, pwedeng gumamit ng butter. And then maglagay tayo ng konting vanilla essence. Tapos, i-mix na natin ito until matunaw yung ating margarine. Ayan, natunaw ng ating margarine. So, itabi na natin ito, palamigin, at gawin na natin ang ating moist chocolate cake. So, sa ating bowl ay i-mix natin yung ating all-purpose flour. Ayan. And then, malagay tayo na baking powder, baking soda, cocoa powder unsweetened, konting asin, instant coffee powder, brown sugar, yan, oops, at white na sugar. So, pwede na isang klase lang ng asukal ang gamitin. Tapos, i-mix na muna natin ito. Okay, and then, lagyan natin ng gatas. Ayan. Tapos, vegetable oil, or kahit anong oil, basta hindi matapang ang lasa at amoy. And then, white vinegar. Ang gamit ko ay Dato Puti. Pwedeng gumamit ng ibang brand. At konting vanilla flavor or vanilla essence. Tapos ay maglagay tayo ng hot water. And then, i-mix natin na maputi. Until wala ng lumps or wala ng mga buo-buo. Pero wag natin siyang i-overmix ha. Pag wala na yung buo-buo, okay na.
Okay, so ito yung magiging container natin or lalagyan ng ating cake at dito na din natin siya lulutuin. So, pwede naman gumamit ng ibang container gaya ng cake pan, yung pang-baking talaga, or pwede din yung microwavable na plastic dahil sa steam naman natin siya lulutuin. Pero kung sa oven talaga lulutuin, which is yes, yung recipe natin ay pwedeng lutuin sa oven. So, pwede na, ito yung gamitin or yung cake pan talaga. So, ngayon ay lagyan natin ng 1/4 lang ng ating container ng cake batter. 4 yung gagawin natin pero by batch ko siyang isasalang dahil hindi kasya sa ating steamer. Ayan, sa steam natin siya lulutuin. So, dapat kumukulo na yung tubig ninyo. So, ilagay na natin dito yung ating mga cake pan or cake batter. Ayan. And then, para hindi matuluan ng tubig ang ating cakes ay maglagay tayo ng malinis na tela. Ayan. And then, yung ating takip. Isalang na natin. At lutuin natin siya for mga 20 minutes sa medium-low heat. Ayan, so i-check na natin siya. I-check natin siya kung pwede tayo maglagay ng ating palaman. So, okay. Pwede tayo maglagay ng ating palaman. I-divide natin yung ating palaman into 4 equal parts. At ilagay na din natin ang second layer ng ating cake batter. So, yung natitirang chocolate cake batter ay i-divide lang natin into 4 equal parts. So, spread lang natin yan para ma-cover yung ating custard filling. Ayan, lalagay tayo ng cake sa ibabaw. So, lutuin natin siya for mga 30 minutes din. And after 30 minutes, i-check na natin. Gamit lang tayo ng toothpick, tusukin natin ito. At kapag hindi nabasa, ito ay luto na. So, hanguin natin ito at palamigin. At kapag ito'y malamig na, maglagay na tayo ng chocolate ganache. I-divide natin ang chocolate ganache into 4 equal parts. Tapos ay maglagay tayo ng chocolate chips. At ayan, eto na ang ating no-bake na Choco Custard Dream Cake. Ayan, titikman na natin. Ayan siya. Okay. Okay, tikman na natin. Okay. Yung cake natin ay hindi siya ganun katamis. So, napaka-deceiving or parang na-intimidate ka dahil chocolate. So, expected na matamis, ganun, nakakaumay. Pero hindi po. Yung ating custard din ay hindi siya yung tamis na parang isang kain mo lang ayaw mo na. Eto. And nga pala, eto ay inspired sa brigadeiro na cake. So, kung present kayo nung time na nag-trend ang brigadeiro na cake, alam nyo yung ibig kong sabihin. So, eto naman ay ang ginawa ko. Para siyang ginawa kong palaman, sandwich, kumbaga. Ayan. So, yes, same na same din siya. Iba lang yung ginawa kong chocolate ganache dahil wala siyang chocolate bar. Cocoa powder lang. Tapos, eto ay parang may pagka-dark yung dating niya, which is bagay nga dahil yung cake din natin ay, yun yung regular cake na ginagawa natin. So, bagay siya para ma-combat niya yung sweet taste ng ating cake at ng ating custard filling. Although, hindi naman siya ganun katamis, pero maganda na din yun na may balanse tayo. And yes, ito ay perfect sa handaan. Tignan nyo yan. Diba? Oh, ang sarap. And, pwede nyong ilagay sa mas maliit na size na container. Ito kasi, pwede pang barkada. And kung gusto nyo na mas malaki na tray, pwede. And sa mga cups, pwede din. Pwede sa microwavable dahil, yun nga, sa steam lulutuin. Pero kung sa oven, syempre, cake pan or mga ganitong aluminum na tray.
Mm. Mm. Bare months na. So, kung gusto niyo ng negosyo, napakasimple. Ay, nako. Ito yung mga gusto ko eh. Yung simple lang gawin, lalo na kapag maramihan yung orders. Napakasimple lang. So, nakahanap kayo ng simple at masarap at bonggang-bongga na negosyo. Pwede ito, ah. Oh, tignan nyo yan, yung layers. At yung chocolate cake natin ay nako, napaka-moist. Kita ba? Kita nyo ba yan? No? Kung gusto nyo din na baliktarin, kung gusto nyo na sa ang topping natin ay yung custard filling, pwede. Tapos yung chocolate ganache natin, ang gawin yung palaman. Pwedeng ganon. And kung gusto nyo lagyan ng ibang flavor, yung ating custard na filling, pwedeng kape or strawberry, pwede. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!